Now ng picture, kuwatan siya gabitbit sa mga sako nga gibutangan lag alleged pero kwarta so na sako. So, kuan na siya kanang that is part of demolition. They're trying to demolish her chances of winning the 2028 elections. But despite that, wa man mo bahar ang iyang approval rating. Unsa man gyud nakaingon ana? Unsa man gyud nakaingon ana nga why is that kanang unsa man gyud what's really the reason behind is being supported? Ang tubag niya na katong nahimo siyang umahan. Mao gitoy hinungdan, mao na hinungdan gyud nganong popular si Sara Duterte. Tungod kay ang iyang amahan dakog nahimo bisag unsa og saway sa mga presidente gud nga nakuha na kanang gisurvey ang ilang exits ba, ang pag-exit nila sa ilang panggobyerno. Hunahuman nilang termino. Layo kay biya sila si kuan kanang Noy was wakabot og 50%, 46 something. Ramos ug apel tong sa Kore kuan pa man to, Pulse Asia man to o Social Weather Station SWS. Ubos itandi kang Duterte 80 plus. So that is the only reason I can see nga steady gihapon ang acceptance rating ni Sara Duterte bisag giunsa sa kunis-kunis sa mga politiko nga kontra niya o sa kanini ang mainstream media. Wa man gyud mo i-headline gina nila nga may ubos ang iyang acceptance rating, ang trust rating sa survey. Mikunhod. Dako kay na. Mikunhod. Pero imong basahon ang detalye. Siya gipoy highest. Siya gipoy highest sa tanang mga government officials of consequence sa ato nasod. The only way nga mawa siya sa equation is to get rid of her either by assassination or kanini ang impeachment. Yeah, it looks like di mo salir ng ilang impeachment. Murag tanaw na ko ba? Di mo salir. So, kanang lang put up sila og kandidato. So, kanang ridiculous idea nga although it's already happening nga unite sila for a common enemy si Sara Duterte. So kanang mga komunista, mga Marcos loyalist ug ang Pinklawan ga unite, bantay mo nga hilom ang Pinklawan sa mga issue batok ni Marcos. Ug mo hisgot sila og graft and corruption generic, di sa mo tumbok og kinsa gyud. Di siya galikay sila niya na bantay mo. Di ko ka ikaw Marcos kotan ka, which they used to do way back sa previous elections. Marcos magnanakaw. Karon wala man. Kaya unite man sila against common enemy. Kana pinaksitay sa gihapon mag-unay ko na og in case matangtang si Sara Duterte, mag-unay na sila. Dinunggabay na sila. Og kinsa may makadaog outside of Sara Duterte, unsa mang matanga sa panggobyerno sa ilang paglingkod. Mag-ilog naman sana sa pwesto. Alliance man na siya. A product of so many alliances. So katong nakig-alayon ka, imo sa tong bahinan.
spoils of victory. Bahinan to nimo na di mong tao. Wa kay pagsalig, butag di mo mga pwesto pero wa ka mosalig kay di man nimo kauban. Napugos man lang ka kay kalyado man nimo sa panahon sa kampanya. So ibutang to nimo diha. Unya again ang mga tao nga gapalibot sa presidente mga sip-sip ba. Na may mga loyal kanang serious gyud tarong ba. Pero naay makasuod yung dagang kayo ng mga vultures mga higala. The vultures are there. Again, because of the system. Kanang mga TRS, tila ray solusyon. Bisan gid sa local government, kanotis mo. Pambari 4, kinsa man ang mga tao sa Kapitolyo ron, kampanya mag-unang Pambari 4? Ang uban niya, wa gani magtuo makadaog sa Pambari 4. Pero sa diyang nakadaog, buntag to hapon to aga yaka dito sa Kapitolyo ro makasurog trabaho. Kita ka na? Because that is the system. That happens when we insist on doing the system over and over. Mga sip-sip makasuod sa gobyerno. Ang katong mga mga competent gid unta kay do na kabuga. Di kasuod. Kay naay mga dignidad ba? Di sa ko mo. Gana ko musuod pero example kana kinta si Eric Espina. Sir Eric, ang na ibutan sa gobyerno. Pero nganong di man na masuod sa gobyerno, kasuod di man mo-apply. Magwat magkuhaon. Kay mo-apply ka unya lupigon lang ka sa dungan mo apply ka ng mga tambaluslos. Nganong i-degrade mo ni mong kaugalingon. Palayo lang ka and maintain your dignity rather than join the kuan bitaw. Dog eat dog just to get a job from the government. Wanto ka sa Malacanang mga higala. If you're just to a degree a keen observer, ma-feel yun mo ang it's a snake pit bitaw. Anya ka ng intriga dito puloy. Kanang sa in English pa, you can slice it with a knife. Malacanang. Mura ang pinakasentro sa gahom sa politika sa Pilipinas. Kanang Malacanang. Ug di gyud ka maing laki, wa gyud kay ayo. You have to be strong aron na kay degree of accomplishment ba ini kauman nimo. Mao nay nakaingon nga si Duterte nagpadayon ng popularity tungod kay diha gid siya nahimo sa iyang pagka-presidente. Naagid siya accomplishments nga na batyagan sa mga tao. Kay di man lang istorya lang di mahimo Kinang lang naagi mabatyagan ang mga tao nga na kay nahimo alang sa ilang kaayuhan. Mao nay legacy ni Duterte. Sino ang kapila na tuig kapin? Ano si Duterte din sa ato kay gida dito sa dahig. Pero siya gyapon sentro sa diskusyon. Mo ibirahan kanunay. Unya pasangin lang sa mga sa nahimo kanang ato gitubang karon may pasangin lang sa Malacanang. Pero ang mga tao, mito ba? Pag birthday ni Digong, tanawar ko ng celebration, tibok kalibutan ha? Nga na mga Pilipino, ga-celebrate sa birthday ni Duterte. Voluntary yun. Wag yun, kana bang gapaloyo nga mga politiko, ng hakot crowd, wa. Sila-sila yun, ga-organize just to celebrate the birthday of the former president. Ako mangunto man sa Europe, dito sa dahig. Siyempre, mangutan na ko sa kinsamay ko dito. Ang mga tao sa ni Duterte, nangadto dito, sila si Milyaldia. Sila si kining Salpanelo. Mga picture ako manghon, kuyog sila. Sa asyuso si Salpanelo.
kanang di mahimong mulingkod lang daplin bitaw. Nang lang lingkuranan. Pero si Kuan, si Bidyaldia, amigo kay Duterte, tambok bitaw to siya. Lingkod ng siminto god. Kuan kanang kay Prumdim sa to, although milyonaryo na siya pero probinsyano ba o kuan kanang nagdako sa kinabuhing probinsyano. Dili ba class ba? Dili social. So makarelate kayo mga tao dito na you're talking thousands. Ang linya lang sa buwak ng ilang ibutang bitaw dito. Nagdag buwak sila para pasidungo ang kuang kinta ka ng to celebrate the birthday of the former president. Taas kayo yung linya. Murag daghan pa sa Strawberry Fields Forever ni John Lennon. Buwak, mga buwak. Flowers. Why? Kay ang iyang performance, although naidagang mga kritiko, gisaway siya, apan ang yanong lungsuranon nakabatyag sa rehimo. Mao gyud unta na ibuhaton po sa mga politiko aron mahitabo makakopya sila, kopyaon na nila aron na sila ikabilin puhundamlag. Kana Duterte din na mawa sa kasaysayan ato Murag naa na siya sa level nila Jose Rizal. Ubos-ubos gamay siguro, but naa siya diha. Di na mapapa, bisag usaon na, di yun na ma-erase sa kasaysayan sa Pilipinas. Una ka ng mga kontra ni Duterte, naagyapon na sila, pero they will be in the wrong side of history. Ako rin ang analysis, mga higala. Ako lang, I do believe, nga mao na ang may tabo. Kanang mga kontra ni Duterte, they will be recorded as people who went on the wrong side of history. Kani si Sara Duterte, beneficiary ni sa popularity siyang papa. Unya makakonect sa sila ba kay na mayor man sad guni. Unya katong gisumbag niya bito tong kuan, babaeng buhat unya gisumbag niya tong sheriff nga mo demolish sa balay. Gihimo man ng isyu. Abusado kay nanumbag god, babaeng buhat nanumbag pero ug mahibaw ka sa istorya, makaingon man ka nga kay gihangyo man to niyang sheriff nga ayaw sa lang, ayaw kadiyot watas ako. Wa man wata. Sugod may demolish despite their communication. Istorya sila. Sa ito pa wa siya tahuran. Nagiguba na itong itong demolish ba mga squatter mo siguro to. Pag-abot ni Sara Duterte, gisumbag. Unya, sa mga tao nga, ingon anang sitwasyon na, mulaban ni mo ba nga? Wa man mo ingon nga, budapig ko sa sheriff. Akong tanawon sa ang isyu kay kinabuhi gani atong atubang ani. Asam na sila mga tog ni kuhuman ng demolish ng ilang balay. Galing og mahimo na to nga i-postpone na to na pila ka adlaw ba aron makapahiluna na to sila asa sila mga tog. Tawhanon ba? Tawhanon nga sige mo ng isyu. Wa kadot. Bisan din ni sa ato. God. Katong istorya bitaw nga, kada eleksyon mo gawas man na magigala, wag na kadot, pero ang kontra balik-balikon gapon na. Katubang gitumban-tumban ni Tami Osmeña ang barbecue. Oh, di ba? Kanunay man ang ihisgutan, salbahis na Tomas, tumban. Pero ngano man nakadot, kay ug mahibaw ka sa istorya, makaingon ka, mirisi, ang hirapod. You know, so it matters. Kaysa magpa-cute-cute lang, pag-cute-cute lang ka na ay mga tao nga ma-impress nimo, mausa na ang ilang level ba, mga ipokrito, gusto
kanang social, disente kunuhay. Makarelate sila ng stylasan nga magkampo-ampo, magpa-picture ga prayer. mga kuan ba kanang banal na aso, santong kabayo type ba. Na man dagan na sa atong katilingban. Pero di na kaduot sa kuan oy, yanong lungsuranon ng ngayanong lungsuranon makakita gid ng tuon ninyo. Diri may sa kuan kanang unsa to'y tawag sa dara kanang salbahes pero unsa to na play? Medyo salbahes bitaw. Aha, unsa? Di ko kadungog. Pawara sana. Istorya ha. Anyway, let us see the scatter. Paita rin nata rin na sura. Anugon ba? Anugon lang yung kayo because we have a very beautiful country. Nindot sudah itong nasod. Kana bang sa YouTube bitaw na may mga aron na sila content sa ilang kuan ba? Ilang blog. Magpalupad og kining kamera bitaw drone camera na makita nimo ang view bitaw bisag sa Bohol lang kanang sa Bohol bitaw daghanang nindot dito nga wa ko katunob wa pa ko kataak ba nga taga Bohol ko so uno na ko mugtaas ko higit panahon tuon ko di mga lugar kana sa Bohol na Cebu daghan sa kay diri man nindot duawon diri sa Cebu. Ang tendency lang to adto ta sa kanunay adtuan ba sayon ra maktal adto ta dito of course. Pero naay daghang lugar dito sa Tabugon, dito sa Tuburan, dito sa Sambuan, naay daghang katuan dito mga nindot kayo. Kana lang. Adto ka dito sa ubang lugar, Palawan. I mean, we have a very beautiful country. Una dagan sang gwapa po diri ba. Labi na mga exotic bitaw. Ganahan kay mga foreigners mga exotic beauty. Ano gun ba niya? Natural resources bida kanang mga mina, nickel, you know. Pero imbis nga mo sinsutan nag-anam og kautot mga higala but mind you samtang nag-anam ta kautot na mga igsuon na po na mga Pilipino nga dato og maayo sila ay nagapahimos pipilaran na sila una every time it happens na aganay side by side guna negosyante og politiko nga nagpahimos gipahimuslan ang atong pinangga supposed to be nga nasod nga Pilipinas. Ang bayan ko. Wala tayo panahon, nagkakang salamat sa pagsunod kanoy na sa atong mga tulumanon. Uban sa kong partner sa Master Control, ako ng pinangga, Auriculo Monte Aragon Jr., aka Puloy. O sa atong General Manager. O sa iya mga sidekick sa management team atong General Manager Engineer Ruben Bertuccio o si Bro Loy Otero Alvin Sanchez o ang gada karon sa atong si stasyon mga kala puro ni kugihan gyud kugihan gay na sila hopefully manindot na itong stasyon niya ako lang ipabawdaan nga we will soon launch the TV station ang ato gyud diri sa
DYRF Manggigala World Broadcasting Corporation ato yung Kagulingog Channel TV station. So mo na inyong mapaabot